We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Luzon! Ay na nga partner, nag-breakfast ka na ba? Ako? Pinag-iisipan eh. Pero parang gusto ko ng yung longganisa. Oo, kasi si Russell busog na. Busog na? Oo, kasi nandun siya sa Binalonan for Longganisa Cook Fest. Mamaya mga kapuso, abangan natin ang mga katakam-takam na putahe mula sa Binalonan Longganisa. Ang sarap ng longganisa sa Binalonan. Oo, garlicky eh, garlicky. Anyway, nakikita mo itong mga nasa harap natin. Oo nga eh. Pag-uusapan natin mamaya ang The Art of Collecting. Wow. Ayan. Mapapasa akin ang lahat ng yan, mama. In your dreams, parang gano'n, no? Narito na ang mga unang balita. Dumulog sa pulisya at barangay hall ng Bunlag, Mangaldan, Pangasinan ang ilang residenteng biktima umano ng investment scam. Ang ilan sa mga biktima nakapag-invest ng mahigit 1 milyong piso sa pangakong makakakuha sila ng 30 hanggang 40% na interes sa kada buwan. Ang itinuturong utak ng investment scam, magpinsan na residente rin ng Barangay Bunlag. Ang ama ng isa, humihingi ng dispensa sa mga biktima. Tumanggi ang pamilya ng isa na magsalita. Iniimbestigan na ng Mangaldan Police ang insidente. Tinayak ng PNP na tututukan nila ang kaso. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, inaresto ang isang 23 anyos na dayuhan sa isang establishmento sa Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa Acting Alien Control Officer ng Bureau of Immigration ng Vigan Field Office, nakatanggap ng complaint laban sa suspect na lumabag sa Philippine Immigration Law Commonwealth Act No. 163. Nagpakilala umano opisyal ng Indian Embassy ang suspect at sangkot sa scam. Nasa kustodiya na siya ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration at dinala sa Bikutan Detention Center. Wala pang pahayag ang suspect. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang panluloob ng dalawang lalaki na pumasok sa pinto ng isang tindahan sa Barangay Ili Norte, San Juan, La Union. Makikita rin sa video ang isang lalaki na naglalagay ng mga paninda sa dalang bag. Umalis din agad ang mga kawatan. Aabot sa 5,000 pisong halaga ng paninda at kita ng tindahan ang tinangay. Inireport sa awtoridad ang insidente. Ayon sa pamunuan ng barangay, nagsasagawa sila ng pag-iikot sa mga kabahayan upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Sa puntong ito mga kapuso, matakam sa iba't ibang putahe na sinangkapan ng ipinagmamalaking longganisa ng Binalonan. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell, good morning! Yes, John, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Ipinagdiriwang dito sa bayan ng Binalonan itong kanilang tourism month at kabi-kabila ang mga aktibidad ang kanilang isinasagawa rito. Kagaya nitong ang Longganisa Cook Fest kung saan ang mga barangay may mga representative para nga ipakita, ipatikim sa atin yung mga nilagyan nila ng kakaibang twist yung ipinagmamalaking longganisa ng bayan ng Binalonan. Kaya sa mga oras na ito, John, kung makikita natin, nakaset up na, may mga nagsiset up na dito ng kanilang mga table na gagamitin nga nila para sa Longganisa Cook Fest mamaya. At silipin natin yung paghahanda ng mga kalahok dito sa Longganisa Cook Fest. Ito yung ipinagmamalaki nilang longganisa dyan, nagayat na siya. May mga sangkap na rin ditong nakahanda, yung mga gulay na gagamitin dahil lalagyan nga nila ng kakaibang twist. Ito nga longganisa ng bayan ng Binalonan. Kaya talagang matitikman raw natin mamaya yung mga ipinagmamalaking dishes na sinangkapan ng longganisa. Sir, good morning po. Good morning, good morning. Ayan, sir. Sir, kumusta yung paghahanda po natin para po mamaya sa Longganisa Cook Fest natin, sir? Ready na. Oo. Paano po kayo nag-ready, sir? Ano po yung iluluto nyo mamaya? Tacos longganisa. Ano po yun? Yung tacos na longganisa,
gagayatin namin itong mga ito. Tapos itatoppings, parang tacos na rin na kung titimplan yung longganisa, and then ito ipiplatings namin itong lettuce sa plates. Paano nyo masisigurong yung gagawin nyo pong luto mamaya, yung dish natin mamaya is angat doon sa ating mga iba pang kalahok dito? Talaga angat na angat. Oo. Masarap naman yung namin, timpla namin. Do my best, do our best talaga. Para matikman nila at siguradong lasang-lasa, patok na patok. Gaano ba kasarap yung longganisa dito sa bayan ng Binalonan? Ay, napakasarap, sobra. Lalo pa namin sa sarapan. Ayun. Sir, maraming salamat po. At bukod dito sa Longganisa Cook Fest, meron ding Kadiwa on Wheels sa bahagi pa rin ng Tourism Month ng bayan ng Binalonan. Yan muna latest mula rito sa bayan ng Binalonan. Balik sa'yo, Joanne. Nako Russell, huwag mong kalimutang magdala ng Binalonan Longganisa dito. Maraming salamat, Russell Simorio. Timbog sa operasyon ng Animal Kingdom Foundation at CIDG ang isang dog meat raider sa Candaba, Pampanga. Nailigtas sa operasyon ang 3 buhay na aso habang narecover ang 3 patay na aso na nakatakdang katayin at ibenta ng 190 hanggang 250 pesos per kilo. Ayon sa AKF, kumpara sa mga nagdaang taon, bumaba ng 80 hanggang 90% ang bilang ng mga naitatalang kaso ng dog meat raiding sa bansa. Pero sa kabila nito, o kabila ng pagbaba ng kaso, may ilan pa ring nakakalusot sa iligal na aktibidad. Nakaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Huli sa quarantine checkpoint sa Bantay, Ilocos Sur ang isang closed van na ito. Ayon sa otoridad, hindi raw huminto sa quarantine checkpoint sa tagudi ng van kaya naghinala mga quarantine personnel. Nang inspeksyonin ang van, tumambad ang halos 5,000 kilos na karne ng manok na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Kompleto naman daw ang dokumento ng mga produkto. Inaalam pa kung ano ang ipapataw na penalty sa mga pahinante matapos umano nilang takbuhan ang checkpoint sa Tagudin. Mahigit 2,000 botante sa Dagupan City ililipat ng voting center para maiwasan ang siksikan sa araw ng eleksyon. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Mula sa 29 na voting center sa Dagupan City, nadagdagan ito ng isa. Hakbang ito ng COMELEC para maiwasan ang siksikan sa araw ng eleksyon. Bunsod nito, mahigit 2,000 botante ang ililipat ng voting center. Sila ang mga botanteng nakatira sa Barangay Tebeng. So now, this coming October 30, gagamitin na po natin yung Tebeng Elementary School para sa mga botante ng Tebeng. Malaking bagay ito para sa mga botante gaya ni Aling Teresa. Hindi na raw siya mamamasahe para lang makaboto dahil walking distance lang ang Tebeng Elementary School mula sa kanilang bahay. Kapag mi madam, okay. Kasi alis sa kamila ulaman ito, medyo arawi sa kamila mipila, tasi. Dahil so, kinjay botante. Sa pagbabagong ito, nanawagan ng COMELEC sa mga botante na maagang alamin kung saang voting center sila nakarehistro at boboto para makaiwas sa aberya. Nagkaroon naman na po tayo ng notice dyan sa barangay as a form of info dissemination para hindi na humaliligaw yung ating mga constituents from Tebeng. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, isa pang bagyo, posibleng pumasok sa PAR bago matapos ang Setyembre. Tutukan sa report. Mga kapuso, posibleng may humabol pang bagyo bago matapos ang Setyembre. Yan ay kung pagbabasehan ang wind forecast ng Metro Weather. Makikita nyo yung pabilog na umiikot na hangin sa eastern side ng ating bansa. Yan ang potensyal na bagyo o yung low pressure area na unti-unting lumalakas habang nasa Philippine Sea. Ang bagyong yan ay papangalanan ng Pag-asa na Bagyong Jenny. Ngayong weekend, yan ang posibleng masaksihan kaya tumutok sa aming mga weather update. Sa ngayon, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing LPA, 1,710 kilometers silangan ng Central Luzon. Within 24 to 48 hours, posibleng nasa loob na yan ng PAR, sabi ng Pag-asa. Sa ngayon, nagpapaulan na ang trough o extension ng LPA na yan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Umiiral naman ang hanging habagat sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Ngayong umaga,
Asahan ng pag-ulan sa ilang panig ng Isabela at Aurora base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan sa Northern at Central Luzon pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring mauwi sa baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. The Art of Collecting. Pagkukwentuhan natin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, lahat tayo ay may kinahihiligan. Mga bagay na nakakapagpasaya sa atin kahit sa simpleng paraan. Ilan dito ang ating mga personal collections. At para pagkwentuhan ang The Art of Collecting, makakasama natin sina Aaron John Valerio at Leomar Castro Magno. Mga hobbies at mga collector to. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, AJ and Leo. Good morning. Good morning. Kuya CJ, kamusta? Kumusta? Okay lang po. Okay lang. Alright. Speaking of kinahihiligan, anong hilig ninyo? Ako po, hilig kong manood ng anime. Mostly Gundam anime. Alright. At pangungolekta na rin ng model kits. Alright. AJ? Ako, ang kinahiligan ko talaga, ito, mag-collect, bukod sa mag-collect, maglaro ng mga toys, at magbasa ng mga literature and manga, mga anime. Yun talaga. Yun na, ever since, bata pa tayo. So, mga laruan na talaga? Oo. Kailan ka nag-start? Ako, nag-start akong mag-collect 2013. Yeah. Medyo bata-bata pa, 2013. 2013. Ilang taon ka nun? 20. Honest masyado rin, eh. Honest masyado eh. So 20. Ilang taon ka nang nagko-collect ng mga laruan, mga toy? Nasa mga 10 years na rin. Ikaw, Leo? Ako naman po, nag-start ako noong 2014 na mag-collect. Ilang years na? Magta-10 years na rin. Magta-10 years na rin. Pero bakit sa dami-dami ng bagay na pwedeng kolektahin, bakit itong mga robot figure ang naisipan yung i-collect? Ako kasi nag-start to nung sa mga palengke pa lang, yung mga maliliit na figures na binubuo mo parang puzzle. Challenging kasi siya, tas rewarding siya pagka pag sumasama ka kay nanay sa palengke. Oo, mga ganun. Pabili ka, ganun lang. Oo, pero hindi ka pwede magpabili nun. Okay. Yeah. Ako naman, na-experience ko ng bata na kung ano-ano lang na nilalaro na binubuo. Hanggang sa lumaki ako, na-discover ko na mayroon palang gunpla or model kit na pwedeng gawin, buuin. So, parang nainganyo na magbuo ng kits dahil challenging siya. Parang Lego lang din pero mas complicated siya ng konti. Pero ano yung naidudulot sa inyo ng pangongolekta ng mga ganito? Ako sa akin, yung satisfaction ba? Oo, yung satisfaction, tsaka yung from smaller pieces kasi siya nabubuuhin mo, yung makikita mo yung finished product na ito yung pinaglaanan ko ng oras. Oo. Kuhang-kuha rin kung ano yung napapanood namin sa TV. Pero may guide ka rin, di ba? Oo, meron. Mayroon pa rin. Yes, so nakaka-relieve siya ng stress dahil habang binubuo mo siya is nakafocus ka lang doon at na-exercise yung mind mo para magawa siya ng tama, ng maayos. Okay, sabi ni AJ kanina, magti-10 years na, di ba? Na nangongolekta ka ng mga toys. Kung susumahin mo, AJ, ilan na yung nagastos mo? Magkano na yung nagastos mo? Ano lang, rule number. Baka hindi na kami matulog sa loob eh. Pero siguro, nasa right amount din naman. Hindi gaanong laki, hindi rin naman sobrang liit. Kasi hindi rin naman biro na magko-collect ka ng ganito. Kailangan mong paglaanan ng oras, ng resources, especially may mga lumalabas na mga panibagong kits. So, matter of pagbabudget din and laging magtira ka pa rin sa sarili mo. Magastos ba?
Yung Yes. pangongolekta? Parang pangongolekta rin yun ng mga asawa namin ng sapatos nila. Kumbaga, maglalaan din sila ng budget nila para doon. At ganun din sa Glanpla. Kumbaga, maglalaan ka rin ng budget. Pero of course, mauna pa rin yung mga priorities sa family at sa... Dumating na ba sa point na, kunyari, namamasyal ka, may nakita ka. Pero kapos yung pera mo. Oo. Pero bibili mo pa rin kasi gusto mo eh. Dumating na ba sa point na gano'n? Well, as for me, hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero pinapreserve. Kung kayang i-discarte na i-reserve natin. Tapos ako, hindi pa naman ako dumating sa punto ng buhay ko na talagang unahin mo muna yung ibang yung kit bago yung budget or yung bago yung pang mga needs kumbaga. So nandun pa rin yung discipline? Nandun. Yeah. Okay. Pwede nyo ba kung turuan? Yan, pwedeng ka naming turuan. Turuan na mag-assemble. Okay, sige. Tapos yung ma-assemble natin, iuwi ko na rin. Okay. Turuan nyo ako. Turuan mo ako AJ Lea. Okay, sige. Tayo. Okay, sige. Dito tayo. Anong i-assemble natin? Dito tayo banda. Dito. Nandito na pala. Okay. Ito kasi may meron tong, dito ka, tulungan mo kami, Paps. Meron tong mga klase, may mga malaki, may mga maliliit. Ito yung nasa katamtamang size lang. Alright. So kung makikita ninyo, meron tayong tinatawag na, anong tawag dito? Tree? Runners. Runners or yung tree na tinatawag. Meron kasi siyang mga maliliit na Maliliit parts. na details, no? Yan makikita nyo ang liliit. Ang liliit. Yan. Until such time, all you have to do, Paps, okay. patulong. Sige. Ito yung guide natin. Yeah, meron tayong manual, may lumalabas na manual. So for this, para mabilis yung ating CJ, ganito lang yan. Tanggalin natin. Kailangan natin ng runner and yung other tools natin, mga hobby knife. So, kakat lang natin siya. Okay, habang ginagawa namin ito mga kapuso, may ibabahagi rin ang ilan pa natin mga kapuso na kanilang personal treasures. Partner Joanne? Tama ka dyan, partner CJ. Naku, marami pala sa ating mga kapuso ang mahilig din sa pangongolekta at nais talaga itong maging treasure sa kanilang buhay. Gaya na lamang ni Gwen Bustamante na merong pinadalang larawan kung saan kita ang namumutik-tik na collection niya ng memo magnets. 2002 raw nang simulan niyang mangolekta nito. Galing sa Boracay ang una niyang local magnet at sa Macau naman galing ang first international magnet collection niya. Bilang tourism officer sa Bayan ng Dasol at isang travel buddy, tinitiyak niyang may bitbit siyang souvenir na ref magnet kapag naglilibot siya sa loob at labas ng bansa. Galing din sa mga kaibigan ng ilan na ngayon ay aabot na sa 539 pieces. Para kay Gwen, nakakatanggal ng stress ang mga ito dahil it brings back the good memories about piraso ng magnet. Mula naman Nueva Ecija, ibinahagi ni Marvin Lim ang koleksyon niya ng mga gitara. Iba't ibang disenyo at brand, likas na mahilig siya sa music at bata pa lang ay pangarap na niyang magkaroon ng magandang gitara. Ngayon, bumuo pa siya ng recording studio para sa mga ito. Kung koleksyon din lang ang pag-uusapan, hindi papatalo ang 55-year-old na middle school teacher sa Los Angeles, California. Ang buong kwartong ito puno ng kanyang 1950s iconic doll collection. Kwento ni Keith, 1979 nang bilhin niya ang unang manika mula sa kanyang inipong allowance. Dagdag pa niya, nakakatulong daw ang mga doll para siya'y maging masaya at isa raw itong visual antidepressant sa araw-araw na buhay. At ito na nga, partner CJ, kumusta naman ang nabuo nyo dyan? Wait lang, partner, ang binubuo ko pa eh. Ang bilis niya. Time pressure ba? Time pressure. Ito na yung last. Nasa last piece na si... Ayun. Parang okay. Ito na siya. Anong tawag dito, AJ? Ang tawag ito na yung nabuo namin, partner. Wow, di ba? Effort Effort. Tatlo kayo dyan, tatlo. Pinagbuhusan namin ng effort to. Ang tawag dito ay yung Gundam Heavy Arms. Lumabas to dito sa station natin, Gundam Wing. Part siya ng Gundam Wing, kung maalala ng mga batang 90s yan. Ito yung nabuo Tayo, mga batang 90s. Yes naman. Di ba? Mga batang 90s. So, yun. Mga paborito natin. Ito. Ayan. Alright. Ito na. Galing, ang galing. Okay, AJ, Leo. Ano ang mensahe ninyo sa mga gustong sumubok sa pangongolekta ng mga toys? Well, kailangan lang ng maglaan ng budget tsaka oras para sa pangongolekta. So, kailangan nating i-balance yung para sa hobby at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng family. AJ?
Ayun lang. Self-discipline pa rin. Yun, unahin ng needs before this kasi hindi naman to pang araw-araw na pangangailangan. So budget pa rin at syempre unahin pa rin ang sarili. Kung magko-collect kayo, always have time na meron para sa inyo. Hindi lang sa etong mga. Ayun, maraming salamat mga bro. Alright. Okay. Si Aaron John Valerio at Leo Marcastro Magno, mga hobbies at kolektor. Kita-kita tayo sa Toy Store. Diyan lamang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Original TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga babae sumasabak na rin sa rickshaw pulling sa Tokyo, Japan at paragliding hobby ng isang babae sa Béjaia, Algeria. Tunghayan sa Globalita. Kung dati ay male-dominated profession ang rickshaw pulling sa Japan, ngayon dumarami na ang mga babaeng sumasabak na rin sa ganitong hanap buhay. Popular na sakyan ng rickshaw sa Tokyo, lalo na ng mga turista. Pwede mong malibot ang Central District at mga pasyalan sakay nito. Maituturing na isang tradisyonal na propesyon at bahagi ng kultura ng Japan ang rickshaw, na ngayon, mga babae naman ang gumuguhit ng kasaysayan. Sa Béjaia, Algeria, isang babae ang katapat mo kung naghahanap ka ng adventure at thrill sa buhay. Dahil si Hafida, walang inaatrasang heights. Dati raw niyang hobby ang paragliding dahil sa adrenaline rush na dulot nito. Ngayon, siya na ang pasimuno ng paragliding club sa lugar para i-tour ang mga gustong lumipad at makita ang breathtaking scene ng coastal Algerian. Dumarami na rin ang mga babae sa Algeria na sumasabak sa paragliding. Rizzo Niga para sa Mornings with GMA Regional TV. Andrea Torres, makakabangga si Bea Alonzo sa Love Before Sunrise. Tunghayan sa report. Itinuturing ni Andrea Torres bilang panibagong challenge ang kanyang role sa Love Before Sunrise. Kontrabida si kapuso actress Andrea Torres sa bagong romance drama series na Love Before Sunrise. Gumaganap siya sa serye bilang si Zarina, ang asawa ng karakter ni kapuso drama king Dennis Trillo na si Atom. Madalas niyang makakabangga sa serye ang karakter ni multi-awarded actress and box office icon Bea Alonzo na si Stella, ang ex-girlfriend ni Atom. Mapapanood ang Love Before Sunrise gabi-gabi sa GMA Telebabad. Tumataas ang tensyon sa pagitan ni Dino at Carding sa maging sino ka man matapos maglayas at mahuli ng mga pulis ang batang si Kulot dahil sa pagnanakaw. Kinompronta ni Dino si Carding dahil nagiging masamang ehemplo raw sila sa mga bata. Mababago kaya niyang pananaw sa buhay ni Carding at palalambutin ang kanyang puso? Tutukan yan sa Maging Sino Ka Man 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Be Yourself, Everyone Else is Already Taken by Oscar Wilde. Ayan, napag-usapan natin yung The Art of Collecting. Meron ka rin bang mga kinokolekta, partner? Pag-iisipan ko pa kung kolektahan ko. Pero kung may space sa bahay. kung mangungolekta ka man in the future, ano Yes, yun? and something useful. Maybe, kasi sa mga kagaya namin na malapit ng maging housewife, mga kitchenwares and utensils. Okay. Ganyan. Mga jars. Something useful. Na hindi mo naman gagamitin, pang-display lang. Depende, kasi may mga pang-display pwede rin gamitin for visitors. Ako talaga, alam mo na, Superman items. Yeah. Pero sabi nila, discipline pa rin eh. Oo, sabi ni AJ kanina, disiplina pa rin. Kahit gustong-gusto mong bilhin yung isang bagay na gusto mong i-collect, dapat pag-isipan mo. Pag-isipan mo maigi, discipline.
Mga kapuso, 87 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.